kumusta naman ba ang relation ninyo ng biyanan mo? Napapaisip po ako minsan kasi po thank you po sa payo nyo. Gubat talaga dito. Katakot. Baba nyo muna. Nangawit ako. Baba muna. Ha? Ganun talaga. Okay lang yan. Importante makatulong. Yan. So mga kababayan, mga kabarangay, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kababayan, kung naalala nyo po yung isang magandang Diyosa na natagpuan namin dito sa liblib na lugar. At eto po mga kababayan, andito na naman kami kasama ang team dahil mayroon kaming dalang grocery para kay Steph, yung magandang nanay na aming natagpuan dito. Kaya samahan nyo ko para kumustahin natin siya. Dahil alam ko marami sa ating mga followers, maraming nakapanood na naawa kaya Steph para sa kanyang kalagayan. Kaya aalamin natin kung kumusta na siya. At syempre, para maisaayos natin ang kanyang kaligtasan. So, samahan nyo kami mga kababayan. Ano, kaya pa? Ayun, sige. Ayan. Tao po. Ay, walang tao yata. Teka lang, ilapag niyo muna rito. Nasaan na kaya si Steph? Lapag niyo muna rito. Tao po. Ayan, sige, lapag niyo. Nasaan kaya si ano? Pero ano, nagluluto naman siya, tsaka nandyan yung baby niya. Asan na kaya yung magandang nanay? Pero yung anak niya nandito mga kababayan. Gising, silipin natin. Ayan, naglalaro mag-isa mga kababayan. Pero malamang nandito lang sa palipaligid kasi nagsalang may niluluto. No? Saan kaya si Steph? Tignan mo nga dyan bro. O ingat ka, huwag kang papasok dyan, baka may mawala. Ika, Diet, may isang babae doon. Siguro si Steph yun, may dadalang timba. Hintayin natin, dito ka. Baka may mawala dyan. Mahirap na. Ay, nayan. Ay, magandang tanghali, Steph. Bakit, saan ka galing? Iniwan mo yung anak mo. Nag-inip po, natatain na kasi ako. Buti hindi umiiyak. Buti na mo. Saglit lang naman po. Saglit lang. Saan ka ba umigip? Malayo ba? Hindi po sa kabilang ano. Bait naman ang anak mo, no? Mabuti, okay lang yung anak mo iwan, no? Sanay na siya. Saglit lang po, sisiay lang po. Ay, ganon. O, sige, sige. O, sige, bantayan ko muna tong anak mo. Buti, mabait. Ayan, mga kababayan, oh. Talagang makikita mo kung gaano kahirap yung buhay ng nanay dito sa probinsya, lalo na't walang mga kasama. Nagulat ako mga kababayan, pagdating namin dito, kita nyo naman, walang kasama yung bata, pero napakabait ng bata. Naglalaro mag-isa dahil iniwan saglit dahil natatain na yung nanay. Pero laruin natin mga kababayan. Hello baby.
Hello, how are you? Ang bait naman ng bata na yan. No? Eh mga kababayan, no, ang init dito sa bagay, hindi naman totally mainit kasi, ay hindi na. Ay hindi na. Oh, hindi, kaibigan kami. Ay, kaibigan kami. Ayan. So, mga kababayan, tignan nyo nga naman. Oh, sakto-sakto pagdating namin, talagang walang kasama yung bata. Nasa duyan lang. Pero okay lang yan. Sabi nga ni Steph, nag-igib lang kasi natatay siya. Wala talagang magagawa. Akala ko kung saan lang nagpunta, no? Ayan, hintayin lang natin mga kababayan. Kaya kami nagpunta dito dahil may mga grocery kaming ibibigay. Bigas, grocery, tsaka yung pampers para sa bata. Gatas, tsaka para din sa nanay para makatulong tayo kunti. At ang pinaka-main na pagpunta namin mga kababayan para pag-usapan kung paano natin maiayos ang kaligtasan nilang mag-ina. At nang sa ganun makausap ko rin yung kanyang asawa. Sana nandito. Hintayin lang natin mga kababayan pagkatapos mag-CR ni Steph. Ayan na. Okay lang. Pasensya ka na, Steph, nakabalik kami ulit. Ayan. Kaya kami nakabalik dito kasi may mga dala kaming grocery para sa iyo at para sa anak mo. At the same time, gusto ka rin namin makausap regarding sa kaligtasan mo. Kasi doon sa unang upload ko, maraming nakiusap sa akin na balikan kita para tulungan at para mapag-usapan natin yung kaligtasan mo. Okay lang ba? Okay. Makausap ka ulit? Opo. Pero, Steph, bago tayo magpatuloy sa pag-uusap, pwede bang magbihis ka or mag-jacket ka? Kasi para iwas tayo sa alam mo na, baka mabash tayo. Ha? Ayan. Bihis lang siya. Ayan. So, paano? Okay, hindi naman na tayo siguro mababas niyan. Boys, pakidala nga yung upuan dito para makaupo si Ayan. So, Steph, ayan na Kaya kami bumalik dito kasi may mga dala kaming grocery para sa'yo. Upo ka. Ayan, upo tayo rito. Palit lang at tanggal lang ako ng jacket kasi mainit mga kababayan. Si Steph lang yung pinag-jacket natin kasi, ayan, alam nyo naman, charity tayo. Magandang tanghali sa inyo lahat mga kababayan. Boys, pakibuksan nga yung grocery para makita ni Steph. Ayan. Ito yung pinaka main concern Steph. Kaya kami bumalik kasi nagdala kami ng konting mga grocery. Sana makatulong sa iyo to. Lagay nyo dun sa lamisa. Sige, doon ka. Ayan, tapos may konting kape at saka tinapay, no? Sana makatulong to. Tsaka bumili na rin ako ng gatas ng bata. Thank you po, breastfeed po ako. Breastfeed ka. Oy, na lang, sa nanay na lang. Tsaka may pampers, paabot yung pampers na 2. Tsaka nagdala na rin ako ng bigas. Pakilagay dyan. Sana yung jacket ko kasi may resibo ako dito para at least alam din ng mga kababayan natin na may resibo ko. Ito. Pakihawak. So, Steph, kasi mula kasi nung napanood nila yung upload natin sa part 1, marami talagang naawa sa kalagayan mo. Yun ang pinaka-concern ba't kami nandito. Bukod sa naawa sila, may nagbigay ng tulong sa'yo. So, sabi niya, DF, bahala ka na kung anong gagawin itutulong mo kay Steph, sabi niya. So, ang grocery natin ni Steph is umabot ng 4,047. Which is ang binigay ng taong tumulong sa iyo is 4,000. So, ibinili ko agad ng grocery makatulong sa iyo at sa anak mo, no? At the same time, yon pag-uusapan natin. Huwag ka umiyak. Thank you po. Thank you, oo. Ayan. Gusto mo bang malaman kung sinong nagpadala? Si Ma'am Marilyn Chang. Ayan. Kaya Ma'am Marilyn Chang, thank you so much sa pinadala mong 4,000. Gaya ng iyong sinabi na bahala na ako. Kaya ang naisip kong paraan is ibili ng grocery. Lalagay ko yung rito, resibo, no? So, yon grocery, pampers ng anak niya, tapos gatas, which is okay naman kasi breastfeed naman
pala siya, so hindi ganun kabigat. Tama yan, para maging healthy talaga ang anak mo, para hindi siya sakitin. Pinaka best na pinaka magandang gatas na ipapainom sa ating mga anak is breastfeed, di ba? Matanong ko, nag-lunch ka na ba? Wala pa po. Bakit? Anong oras na? Ano po, busog pa po ako. Sa bagay, Maaga huwag po kang kami. mag-alala. Mga kababayan, mga kabarangay, kaya natanong ko kay Steph kasi maging kami man ng aking team, hindi pa kami nag-breakfast kasi maaga kaming umalis sa bahay. Bali, tinapay lang. Pero may dala naman kaming sardinas para may pagkain ang team. Pero, Steph, pwede bang Pwede ba kaming maggisa, Opo. hingi kami ng papaya. Sige No? po. Tapos pagigisahin to. Boys, yan mga kababayan, dahil malayo po itong lugar na to, walang mabilahan basta-basta, kaya makiusap na lang ako kay Steph na magluluto kami ng gulay, magigisa kami ng sardinas. Hingi kayo ng okay lang ba sila na mamitas ng Okay lang po. Kahit 2 piraso lang, pipitas tayo ng papaya mga kababayan, tapos igigisa sa habang nag-uusap kami ni Steph kung paano, ano yung mga buhay-buhay. Paano nga ba natin maiaayos mga kababayan? Tulungan nyo rin po ako kung paano, dahil maging ako man, lalo na't wala pa yung kanyang asawa, hindi ako makapag-decide basta-basta. Pero, gaya ng aking sinabi mga kababayan, hindi kami titigil hanggat hindi maiaayos, hindi maisi-safety, lalong-lalo na sa kapakanan ng kanilang anak at kay Steph. Yan, so, ayan. Maggisa na kayo, balatan nyo na kasi tanghali na. Sige, patingin ng papaya. Ito yung pinakamasarap na buhay dito mga kababayan, no? 2 lang. Okay na yan. Sige, balatan nyo na lang. Kaya na, Boy Scout naman tayo. Sige, banat. Sige, kasi mga kababayan, hindi pa nag-lunch yung mga yan. Kababayan, dahil nga dito kami makiki-lunch sa bahay ni Steph, nagluluto sila dyan sa kusina ang ating mga kasamaan. Hindi kami mapag-usap ng maayos ni Steph, so ililipat kami dito. Yan. Dito ka, Steph. Ayan. Tibay naman to. So, Steph, bali gusto lang talaga naming malaman kung ano ang pinaka-the best na pwede naming maitulong sa'yo regarding sa iyong kaligtasan ng pamilya mo, especially sa anak mo. Pero ganun pa man, kami ay tutulong lang ng abot ng aming makakaya. Pero kayo pa rin ng asawa mo ang magpapasya. Sasabihin ko lang sa'yo yung mga possible na pwede naming itulong, no? Unang-unang naisip ng team is dalhin kita kasama ng iyong anak at saka yung asawa sa iyong nanay para makapag-usap kayo. Wala na ang problema sa sasakyan, no? Walang problema sa sasakyan, ihahatid ka namin, pero gaya ng aking sinabi, nasa iyo pa rin ang pasya. Yun ang step number 1. Ihahatid ka namin nang sa ganun, doon kayo magsama muli kung anong sasabihin ng nanay mo. Bahala na kung sakaling dumating ka doon sa bahay ng nanay tatay mo. Gaya ng sinabi ko noon, syempre tatanggapin natin kung ano yung possible na sasabihin nila sa'yo. Kasi siguro alam mo naman na nagkamali ka sa unang hakbang, no? Pero alam kong kaya mong intindihin, kaya mong unawain para na lang sa baby mo. Yun ang first step. Basta lagi kong sinasabi, kung ano't ano man ang sabihin ng nanay at tatay mo, galit lang nila yon. Pero once na nag-sorry ka, niyakap mo ang nanay mo, tapos nag-bless na yung apo nila, siyempre pag-blessin mo yan, mawawala na yung galit nila. Yun ang first step, no? Na sasamahan ka ng Team Daddy Frankie. Pero, ang second option naman, pwede naman tayong mag-rent, wag lang dito.
umalis tayo rito kasi unang-una maraming sa buhay ngayon nakita ka na nila sa publiko una, no? Lalo na pag i-upload natin to. May tsura. Alam mo yung mga tao pag nalasing or may bisyo, lahat pwedeng isipin. Alam mo na yun. Lalong-lalo na lingguhan lang darating ang asawa mo. So pwede tayong lumipat ng bahay, mag-provide tayo. Alam ko mga 3,000 pwede na, basta ang importante may mga kapitbahay kang malapit, no? Pangatlo, kumusta naman ba ang relation ninyo ng biyanan mo? Yung magulang ng asawa mo, baka pwede kayo doon o lumipat kayo malapit sa kanila. Napagkasunduan po namin ng asawa ko na tumayo po sa sarili namin paa. Parang manindigan po. So, Kaya dito po muna kami. Pero ngayon, Steph, may anak ka na. So, isipin natin lagi yung kapakanan ninyo. Opo. Napapaisip po kami. Napapaisip po ako minsan kasi po thank you po sa payo nyo. Ano po ako na makipag-usap na lang po ng maayos. Para po sa anak namin. Sigurado ako pag nakipag-usap ka sa nanay mo, mapapatawad ka nila. Gawin mo ang lahat para sa anak mo. Opo. Huh? Ang gandang bata yung anak mo, malusog. Kung ano yung pangarap ng magulang mo sa'yo na maging mabuti ang kinabukasan mo, alam kong ganun din yung isip mo, pangarap mo sa iyong anak. Kaya sana, yun, pag-isipan mo lahat ng payo ko. Opo. Yung mga sinabi ko, kausapin mo ang nanay mo, doon kayo manirahan, or maghanap tayo ng rent na malilipatan nyo, wag lang dito, or lalapit kayo or titira ka sa biyanan mo, depende yan. Pag-isipan mo, tutulong at tutulong ang Daddy Frankie hanggat hindi ka mapapasaayos kasama ng iyong pamilya. No? Kailangan mag-usap kayo ng asawa mo. Opo. Inaantay ko na lang po yung asawa ko. So pagdating niya, mag-uusap kayo. Opo. Pag-usapan yung maigi, no? Opo. At babalik ako dito ulit. No? So sana maging maliwanag sa atin lahat mga kababayan. Gaya ng aking sinabi, hindi makapag-totally decide si Daddy Frankie dahil hindi pa dumarating ang kanyang asawa. So babalik po ulit si Daddy Frankie pag andito ng asawa dahil silang dalawa ang magde-decide. Pero alin man sa tatlo mga kababayan na in-offer namin kay Stephanie is ready po ang Team Daddy Frankie. So mga kababayan, maraming salamat pong muli. Salamat po sa pagsama nyo sa akin sa bidyong ito. Steph, anong masasabi mo? Salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Pasalamat ka sa Panginoon. Opo. Lagi kang magdarasal kay God na malalagpasan mo. Alam ko, umpisa lang ito sa mga pero kaya natin yan. Okay? Opo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lagi kang magdarasal kay God. Okay? Thank you po talaga. Kaya nyo yan. Lalong-lalo na pag nandito yung asawa mo. Andito na to eh. Ginusto nyo to. Kaya panindigan ninyo. Kaya magiging aral ito sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang pag-aasawa po mga kababayan. Lagi po natin pinaghahandaan. Hindi po yan kanin na parang isusubo lang na pag napasok ka ay iluluwa natin. Lalong-lalo na pag nagkaroon tayo ng anak. Napakadaling pumasok sa pamilya. Pero pinakamahirap i-handle ang pamilya. Kaya mga kabataan, kung kayo ay pinag-aaral ng inyong mga magulang, wag na wag nyo sasayangin yung opportunity. Steph, pwede ba bigyan mo rin ng payo yung mga kabataan na sana hindi, although hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung nangyari sa'yo. Although ito'y maging magandang halimbawa para ma-guide din natin sila. Okay. Kasi ang hirap po ng buhay namin. Mahirap. Hirap na hirap po kami. Paano yan, Steph? Iiwanan muna kita. Tapos pag-isipan mo lahat ng mga payo ko sa'yo. Ha? Mag-iingat ka parati. God bless. Huwag na huwag mong pababayaan yung anak mo. Okay? Mabuhay ka. Salamat.
So ayan mga kababayan, late na ang lunch namin, 2:00 na. Pero okay pa rin. Pati si Steph hindi pa kumakain, kaya bigyan na lang natin siya. Share na natin siya dahil nakiluto kami sa kanya. Pagkain namin mga kababayan, papaya na may sardinas. Oh, Steph, kain ka na. Ha? Oh, pasensya ka na sa ulam natin. Kain tayo. Kasabay ko yung mga manok. Sabay na namin. Sarap kumain dito sa probinsya. Uy, may nanunuka. Asan ang asin? Sarap.